Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang hawak ko po na ito ngayon ay iPhone 6s Plus, no power. Dala pa ito sa akin ng kaibigan na mula pa sa probinsya ng Marinduque. Tanggap din daw niya ito pero kulang daw siya ng materials doon sa kanila dahil karamihan daw sa tanggap niya ay puro Android smartphones at dahil pupunta naman siya dito sa Manila ay naisipan niyang ipagawa na lang sa akin habang inaasikaso naman niya ang mga transaksyon niya dito. At dahil no power itong unit, ang unang i-check natin ay ang reading sa battery terminal kung may supply ba kapag charge o may short ang board. Base sa reading ng multimeter ay wala namang short ang unit, pero ang nakita ko ay walang supply ang battery terminal. Kapag naka-charge, usually po ang mga iPhone or any other cellphone ay dapat may makuha kang boltahe sa battery kapag naka-charge. So it means ang unit ay may power, pero ang main issue ay not charging. And since na-identify na natin ang real reason kung bakit walang power ang unit ay sunod, ay ihiwalay naman natin ang board sa kanyang housing para i-deep diagnose ang unit. At gamit naman ng microscope ay i-visualize check ko muna baka may makita tayo na mga sunog or corrosion. At dahil ang issue ay not charging, kaya sinilip ko na agad ang area sa may charging part. Tiningnan ko din sa schematic diagram para mas matumbok ko ang hinahanap kong component. Dapat sa mga ganitong hardware problem ay bawat galaw natin ay well-calculated para mabilis at malapit sa katotohanan ang kalalabasan ng ating diagnosis. Dito ang chine-check ko ay ang reading sa capacitor na yan. Kung ilang supply ng boltahe ba ang dumadaan dyan, dapat ang boltahe na dumaraan dito ay same sa charger na nakasaksak sa unit. Ang mga charger na gamit natin ay 5 volts, pero ang reading ng multimeter ay 4.3 volts. Kulang kaya hindi talaga magkakarga itong unit. Kaya ang final result ng diagnosis ko dito sa iPhone 6s Plus na ito ay sira ang kanyang TriStar IC o mas kilala sa tawag na U2 IC at charging IC. At ang tanging paraan para umayos ang phone na ito ay palitan ng bagong TriStar IC. At yun na nga ang ginawa ko, binunot ko na ang kanyang TriStar IC para palitan ng bagong TriStar IC. Maliit lang ang piyesang ito, pero 36 ang paa. Kaya kung hindi sanay ang gagawa, baka imbes na maayos, ay mas lalo pang masira or worst, ay madamay pa yung ibang mga katabing parts. Kaya doble ingat talaga kaming mga technician sa pagkukumpuni ng ganito kaliliit na piyesa. At after ko mapalitan ng bagong TriStar IC, ay i-check ko po ulit kung ang reading na ba sa IC ay same na sa boltahe sa aking charger. At kitang-kita naman natin na 5.1 volts na ang reading sa multimeter same sa gamit kong charger. I am pretty sure na magcha-charge na itong iPhone 6s Plus. At syempre, bago natin ibabalik ang board sa kanyang bahay, ay dapat malinis itong babalik. Malinis natin kinuha, kaya dapat lang malinis din nating maibabalik. Yan ang turo sa akin ng matatanda noon na nakakainis that time sa akin na di ko akalain na mapapakinabangan ko pala ngayon sa aking pang-araw-araw na pamumuhay lalo na sa aking kasalukuyang trabaho. Minsan may mga bagay talaga na hindi natin gusto pero yun pala ay makakabuti sa atin at may mga bagay naman tayong gustong-gusto na siya palang ikakasira natin. At ayan na nga ibinalik ko na ang lahat ng parts ng iPhone. Very confident ako na okay yung gawa ko kaya hindi ko na chinek pa at diretso assembly na. Sa dami na kasi ng nagawa kong same issue kaya tiwala na akong gawa na itong unit. Sana po ay nagustuhan niyo po ang video nating ito. Ako nga po pala ang inyong lingkod na laging magpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po. Salamat!